Maghahatid ng mga latest na balita, tatalakayin ang mainit na issues sa loob at labas ng bansa. Magbibigay ng mga tamang impormasyon para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Inyong matutunghayan dito lang sa PNL, JBTV, DWRB, Relasyon Katutunan. Maghahatid ng mga latest na balita, tatalakayin ang mainit na issues sa loob at labas ng bansa. Magbibigay ng mga tamang impormasyon para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Inyong matutunghayan dito lang sa PNL, JBTV, DWRB, Relasyon Katutunan. JB Aksyon ngayon. Kalinga Manggagawa, ang programang magbibigay proteksyon at serbisyo sa manggagawang Pinoy. Asiste upang makahanap ng trabaho ang mga kababayan nating walang hanap buhay. JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa. JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa. At nandito na si Mr. Public Service, Kuya JP Balbino. Kuya JP Balbino. Aksyon! Aksyon! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nagbabalik po si Kuya JB dito sa JB Action ngayon, dito po sa himpilan ng Radyo Katutubo, DWRB, dito sa PNM GB TV, dito pa rin po sa kalagitnaan ng bayan ng Giginto, ang atin pong punong himpilan. Of course, pinasasalamatan po natin yung mga listeners natin na talagang thousand na po yung ating mga listeners dito sa ating palatuntunan, itong GB Action ngayon. And humihingi po tayo ng dispensa sapagkat palagi na lang po tayong hinahagupit nitong bagyo. Iba't ibang bagyo po ang humahagupit sa atin at napakalaki na po ng mga pinsala sa iba't ibang probinsya ng mga nagdaang buwan, araw at linggo dito po sa Pilipinas. So napakalawak po ng pinsala na ginagawa po ng paraan ng ating mahal na Pangulo upang matugunan itong mga sinasabi nga natin ng mga risko para doon sa biktima ng iba't ibang kalamidad gaya ng bagyo noong nakaralipas ng nakaraang buwan at mga ibang araw itong nakaraang linggo. And of course, papalapit na yung binabanggit nating eleksyon na ginagawa naman ng pamamaraan ng ating commissioner. Ito pong si Attorney Garcia para na sa ganoon lahat po ng mga problema tungkol po sa nalalapit na eleksyon ay may gawa ng paraan nitong Commission on Election. Mga 4 o 5 buwan pa po ang nalalapit. Pero napakainit na po yung binabanggit nating issues dun sa mga tumatakbo sa ating bayan-bayan. Tumatakbo ng mayor, councilor, vice mayor at tumatarget nitong sinasabi nating napakainit na mga issues, lalong-lalo na itong mga nagpile na nung kanilang CUC. At isa sa mga inaantabayanan natin na talagang makita mo na napaka-agresibo ay itong si dating DILG Secretary Benhur Abalos Jr. Makikita mo talagang very organized nito ang kanyang trabaho, maging noon pa man na nasa DILG pa lamang ito. And of course,
Yung iba't ibang mga nag-file na rin ng mga kandidatura nila ay makakasama natin ngayong hapon dito po sa ating himpilan. Ito pong si Doc Marjorie Majoy Mobilia. Ang alam po natin, ito ay nag-file ng kanyang COC bilang mayor dito sa bayan ng Capas Tarlac. And happy to say na magiging guest of honor natin ngayon dito po sa himpilan ng Radyo Katutubo. Ito pong si Doc Marjorie Joy Mobilia. Doc, isang mapagpalang hapon po ang pinaabot po natin sa iyo dito po sa ating himpilan. Ito pong GBTV dito sa pinamumunuan po ni Kuya GB. Magandang hapon po. Magandang hapon naman po sa iyo, Kuya JB, at Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Especially po dito po sa aking town property sa Capas, Tarlac. So, ayon doon po sa mga naririnig natin na Doc, ay nag-file ka na ng iyong COC dito po sa bayan ng Capas, Tarlac. Pwede bang isalaysay mo sa atin una, ano po ba yung ipinail mo na ina-aspired mong position dito po sa bayan ng Tarlac? Nag-file po ako ng COC, Kuya GB, as aspirant of mayor po ng Capas, Tarlac. So sa makatwid, Ate Majoy, Doc Majoy, ay mayor po yung tinatakbo mo. Lilinawin po natin na mayor po yung tinatakbo mo. Opo, Kuya JB. Paano po ba ang nag-joke sa inyo? Bakit nyo tinahak itong sinasabi nating politika sa kabila nung binabanggit ng ating mga kakilala diyan sa bayan ng Capas Tarlac na isa kayong katutubo? Opo, Kuya. So ano po ba yung nagtahak? Ano po yung yung ibig nag-udyok sa inyo para na sa ganon kayo ay tumakbo bilang mayor? Sa akin, Kuya, yung para sa mga minamahal kong taong bayan po ng Capas, yung especially sa mga yung kumbaga napag-iiwanan na kasi yung Capas, Kuya eh. Kumbaga nakita ko po yung maraming tao na humihingi ng tulong na hindi natutugunan po ng pansin ng aming administrador ngayon po, Kuya. So bilang po tumatakbo kayo ay kumpleto naman yung team mo. May ibig sabihin mayroon kang vice mayor. Pwede bang ikwento dito kung sino yung ano yung pangalan ng vice mayor mo? Yung vice mayor ko po, Kuya, si Kuya Melchor Ramos po. So Melchor Ramos, yung iyong vice mayor dito po sa yung running mate mo, ika nga. Opo. And pwede ko bang makilala naman yung mga nasa ticket mo bilang Sangguniang Bayan? Yung SB. okay po, Kuya. Yung mga sanggunian bayan ko po, sina SB Edgar Bonus, sina SB Jerry Babula, sina Ryan Adam Conte, sina Elmer, Councilor Elmer Victoria at Councilor Ricardo Sususco po. Napapansin po namin dito, Mayora nang itatawag natin sa iyo sapagkat dito ka sa broadcast natin ngayon na parang kulang po yung nasa team mo, 5 lang. Ano po ba ang nag-udyok sa iyo? Bakit 5 lang yung kinuha mo? Para sa akin, Kuya, yung 5 na yun is sapat na yun para sa majority po. By majority nga naman, binabanggit natin, kung 8 yung councilor dyan, pagkatapos makuha mo yung 5, ay nasa majority po kayo, Yes po, Mayora. Kuya. Anyway, balik po tayo doon. Yung kanina, binabanggit mo, ano po yung nag-udyok sa inyo, bakit kayo ang tumakbo? At bakit po kayo talagang napaka-porsigido ng mga kampanya po dito? At ano po ba ang expectation ninyo para kayo ay piliin ng mga botante natin? Para sa akin, Kuya, isang pamamahalang pantay-pantay para sa taong bayan po ng Capas. Ito, Mayora, Doc, Marjorie, no?
May napapansin ako na binabanggit dito, hindi naman ako bago na doon sa mga binabanggit nating tribal communities. May ideya po ba kayo kung ilan yung sinasabi nating tribal chieftain dito po sa bayan ng Capas Tarlac? Yes po, Kuya JB. Nasa 36 chieftains po yung nasa bayan po ng Capas na chieftain. Masasabi mo ba na 100% ay makukuha po ninyo yung suporta ng 115? Para po sa akin, in God wills, nandyan po yung suporta ng aking kamag-anak na katutubo dito sa Capas po. Well, minsan nakita natin sa mga viral post ninyo na tila inendorso yata kayo ng ni Ginoong Mamuon. Ito po yung katiwala o trustee nitong chairman. Itong binabanggit nating CADTI 025. Tama po ba? Opo, Kuya JB. Malaking pasasalamat ko po na si Kuya Oscar Mamuon Rivera ay inendorso po kami sa mga chieftains po ng Capas. At kasama ko ho dyan yung aming team. So makikita po natin, ito yung nagkakaisa, ito yung mga chieftain natin, at yung ating mga councilor na to, itong mga nakaupo guys, itong mga nakaupo dito sa harapan, ito yung mga chieftain ng katutubo dito sa iba't ibang sityos dito po sa bayan ng Capas Tarlac. At itong may kwentas na nakasuot ng puti, may sombrero, ito po yung Mamuon o yung sinasabi nila na hari ng katutubo diyan sa Capas Tarlac na kung tawagin nila ay Mamuon. Ito po yung trustee o yung may hawak nitong CADTI 025. Siya po yung chairman. Ito pong si Ginoong Oscar Rivera. Ito po yung sinusunod ng bawat katutubo yan. Yung nakabandang kaliwa naman, itong magandang babae, ito po yung kilala ko ito. Si Petronila Muñoz. Lula ang tawag ko dyan. Lula ang tawag ko dyan. Sapagkat ito ay napaka-aktibo ng mga leader ng katutubo, chieftain. Pwede po bang banggitin sa atin isa-isa yung mga nandiyan sa binabanggit natin mga chieftain? Dito po, Kuya JB, yung naka-blue na si Apo Petronila is chieftain po na sa Pangkawayan. At hindi ko na po iisa-isahin yung mga ibang chieftains dyan. The more is nasa Bueno, nasa Maruglo, nasa iba-ibang sitio to Kuya JB na naganap ito sa Barangay Santa Juliana po, doon sa bahay po ni Kagawan. So iba't ibang leader, iba't ibang Yes sitio po, Kuya JB. yung dumalo po dyan sa kanilang sinasabi nating tribal consultation na pinangungunahan nga nung si Ginoong Mamuon. Ito po yung chairman ng sinasabi nating CADTI 025. Itong mga councilor na kanilang binasbasan, binigyan ng mandatos para kung sakaling dumating ang panahon, ay mga ngampanya. Banggitin mo nga ito, sino pa yung parang may nakasalamin na nakatawa. Maganda pa ng tawa. Itong yung tawa niya is parang Kuya, victory yung tawa niya. Si Councilor Jerry Babula, yung isang gwapo sa mga councilors po ng Team Mobilia, si Jerry Babula. At yung naka-cap naman ay si Bruno Mars po ng Team Mobilia, si Kuya Ryan Adam Conte. At eto, papalapit na po ang Pasko. So, papalapit na po yung December. May bonus! Yan po yung si Kuya Edgar. Bonus po. And of course, yung mga wala dyan, ibanggitin mo na lang uli. Yung wala dito na hindi nahagip ng picture, ay banggitin mo na lang uli kung para sa kapakanan naman nila. Opo, actually, nandyan din lang po sila. Mayroon lang silang dyan, parang, siyempre, pastor po si Pastor SB Elmer Victoria po. Nandyan lang po siya sa part po na yan ng event natin, Kuya JB. And the same thing, si Councilor Ricardo Sususco po. Yes, tama po yan. Ito yung talagang inangat ng ating kagalang-galang Mamuon. Ito po yung si Ginoong Oscar Rivera.
ang pinuno po ng mga katutubo dito po sa bayan ng Banban at sa Kapas Tarlac. Alam mo, ang pag sinabi nitong 100%, 100% po yung suporta sa kanya nung kanyang mga katribo. So yan po, talaga namang napaka makikita mo yung kanyang endorsement dito po sa Abante Kapas, yung team Mobilya. Kuya JB, ano ko lang yung aking pinakagwapo na macho, si Kuya Melchor Ramos, ang aking Vice Mayor, ay nandyan din po dyan sa event na yan. So banggitin mo na lang yung mga gaya ng mga sinasabi natin kanina, ay banggitin nyo na lang, Mayora, yung iyong mga sinasabing kasama kanina. Anyway, balik po tayo doon sa sinasabi natin, of course, isa kang katutubo, at hindi lahat sa nakararami. Gaya natin noon na talagang ang discrimination po ay nasa ating mga katutubo. Mayroon ka bang may pagmamalaki sa kabila ng pagiging katutubo mo na masasabi nating qualified ka doon sa posisyon? Para sa akin naman po, Kuya JB, hindi naging mahirap sa akin yung nakaraan ko bilang sa pagkakatutubo ko. Ito po yung naging inspirasyon ko para nandito po ako yung sa kinauupuan ko po. At pinaglalaban ko po ang karapatan po ng katutubo. Hindi man lang po sa katutubo, para din po sa hindi mga katutubo ang pinaglalaban ko po dito sa bayan po ng Kapas, Kuya JB. Magbanggit nga po kayo, Mayora, yung sinasabi nating tinapos o yung qualification mo para masabi natin na ipagmamalaki ka ng iyong mga kapwa katutubo. Nag-graduate po ako ng Culinary Arts, Kuya. And then, Master in Public Management po ako. At nag-PhD po ako, cyberbullying po. Yun po yung sa mga discriminancy, sa mga binubuli po ng mga ibang tao. Liliwanagin po natin yung sinasabi ninyong yung binabanggit nating culinary art. Mayroon pa pong connector yan para makakuha ka ng iyong masteral ay ang alam ko, yung connector mo para doon sa yung bachelor, no? Bachelor. Apo. Ito yung binabanggit mo sa akin noon na AB Political Science, yung Apo. naging connector mo para ka makakuha ng binabanggit natin na mag-proceed ka doon sa Master of Public Administration. So, para po sa inyong paglilinaw, pagkatapos ng ating susunod, posible magiging susunod na mayora ng Kapas Tarlac, ay kumuha pa siya, no? Yung kanilang sinasabi nating EB Political Science, then nang matapos siya, ay nag-proceed po siya doon sa sinasabi nating Master of Public Administration. Apo. Master in Public Management po. Public MPM. Management, Yes I po. see. And of course, pagkatapos yan, ay kumuha po kayo ng PhD. Ito Yes po po. yung binabanggit nating PhD. Master, ay tawag dito, yung Doctor of Philosophy in Cyberbullying. Yes po. Anyway, bakit mo nasabing ikaw ang pipiliin, Mayora, doon sa sa kabila nung alam natin na 4 kayong tumatakbo at ang isa ay talagang abogado. Hindi ka ba natatakot doon na pagka sinabing abogado, baka babatasin ka? Hindi naman po, Kuya JB. Actually, yung laban na to is wala po akong tinatapakan na tao sa mga aking katunggali, kundi yung pagmamahal ko sa kanila at respeto ko po sa kanila na wala po akong sinisiraan kahit kanino man po sa kanila. Ang ibig ba sabihin yan, Mayora, yung binabanggit natin na 3 yung magiging kalaban mo dyan, ay hindi mo itinuturing itong kalaban dun sa larangan ng politika. Hindi. Kundi plataforma lang yung binabanggit mo na may gagawin ka kung sakasakali ikaw maupo. Yes po, Kuya JB. Ang sabi ko nga po, hindi ko po sila ituturing na kalaban dahil hindi ko naman po sila kaaway. Ang akin po is katunggali ko sila is doon po sa part ko po, ibibigay ko po yung best ko. Doon lang po ako magpo-focus sa goal ko para doon sa taong bayan po ng Kapas. Abay, dapat pala papalakpakan natin itong ating Mayora sapagkat binabanggit kanina na hindi niya itinuturing na kalaban yung kanilang kalaban dito, yung mga katunggali niya dito sa bayan ng Kapas Tarlac. Ayan ang maganda.
na ibig sabihin yan ay talagang mamulitika ka kung mamulitika, but then, huwag mong sisirain yung kalaban mo. Kumbaga, mag-propose ka ng iyong plataforma kung ano yung kabubuti ng iyong lugar, kung ano yung kabubuti ng iyong bayan, at doon ka lamang magtuon. Yes po kuya, lagi ko pong sinasabi yan sa team ko na wag nilang sisiraan yung mga katunggali ko. Kumbaga focus lang kami sa goal at dun sa tulong at pagmamahal namin para sa mga tao po ng bayan ng Kapas. Nababanggit mo kanina, Mayora, na yung binabanggit mong mga tulong, ito ba'y bago ka tumakbo ito, may ginagawa ka na bang tulong doon sa kabundukan o di kaya doon sa mga mahirap? Opo, Kuya JB, nung wala pa po ako sa pagtakbo ng aspirante po ng mayor, may nagagawa na po ako kahit papano. May nagagawa na po akong tulong dun po sa loob ng kabundukan at sa baba po ng aming lupain ni Nuno. Ni minsan na mayroon po tayong mga nababalitaan dyan na nagkaroon ng problema, yung dito sa may Santa Lucia, kung saan noon ay nababalitaan natin na talagang nagkakaroon ng harassment yung militarization dito sa may bayan ng Santa Lucia. Ano po ba yung nagawa mong tulong doon para matigilan yung sinasabi nating pangharas ng militar doon sa mga residente? Actually, Kuya JB, during that moment po, humarap po ako sa municipality po ng Kapas. Accordingly, kanila Attorney Tumang, kanila Colonel Lazaro, kay Barangay Captain Jumong at kay Madam Paira na nandun po at with the BCDA and DNR Centro, nag-usap-usap po kami na yung status ko muna po ang mangyayari kasi po nahaharas po dati yung, siyempre yung emotionally, yung takot po ng Barangay Santa Lucia dyan sa may Kapas po dati. And then, Maliban po ba dyan, Mayora, yung binabanggit mo kanina, saan pang mga tanggapan nasyonal dinulog yung mga problemang ganon? naglakas loob po ako sumulat sa Office of the President po at sa mga senador at sa NCIP, sa DENR, sa DND at sa ibang ahensya po ng ating pamahalaan para po ito ay tugunan po ng pansin. So natugunan naman po yung binabanggit nating problema kanina. Yun ba'y natugunan ng ating mga nanunungkulan? Opo, Kuya JB, dumating po doon ang human resource po, dumating po doon. And then pinatawag naman po ako ni Colonel Briones po ng TRADOC. Panawagan mo nga, Mayora, dito sa binabanggit natin Santa Lucia kanina, kung nakikinig ba sila dyan, ay wag na silang mag-alala sapagkat mapayapa namang naresolba yung problema mo ninyo dyan. Para sa akin, sa mga minamahal kong taga-barangay sa Lucia, ay yung unang po na nagawa ko para po sa ating barangay at sa ating mga nasasakupan na tao na doon na may area po, doon sa area ng Army is wag na po kayong matakot dahil hindi man po ninyo alam, ay nandito pa rin po ako sa likod nyo to stay, to help the barangay sa Lucia land po. Maliban po doon, Mayora, ano po ba yung panawagan ninyo doon sa more than 37,000 na butante, yung mga katutubong butante dito po sa 36 sityo. Ano po ba yung panawagan po ninyo sa kanya bilang isa sa mga leader na tumakbo? Para po sa minamahal kong mga katutubo, nais ko pong manawagan sa inyo na magkaisa at kung meron po tayong team, na unit team, na magbigkis-bigkis po tayo na parang walis, ay nasisiguro ko po sa darating po na laban na this coming 2025 ay baka tayo po ang papalarin po sa laban po natin. Ang laban ko po, laban din po ninyo. Laban nyo, laban ko din po. Manawagan po kayo sa pinuno po ng sinasabi nating CAGT 025 ng Siginong Mamuon. Sa aking Kuya Oscar Mamuon Rivera po, ng tagapangasiwa po ng CAGT 025,
unang-una ho ay nagpapasalamat po ako sa inyo sa tiwala po na binigay nyo sa akin, na nakita nyo po yung aking kaugalian, kung ano man po ang meron ako na pwede kong itulong sa ating mamamayan na katutubo po. Makakaasa po kayo na hindi po masisira yung tiwala na ibinigay nyo sa akin, Kuya Mamuon. Salamat po. So yan po yung sinasabi natin kanina, ang panawagan ng ating susunod na mayora dito po sa bayan ng Capas, Tarlac. Ano naman po yung masasabi mo? Ano naman ang panawagan mo doon sa mga kalaban mo diyan sa lugar? Sa aking mga katunggali po, Kuya JB, kaya iniulit ko po, hindi ko po sila kalaban. Kumbaga, ito po ay aking mga katunggali. Ako po, at makakaasa po kayo na walang kasiraan na manggagaling sa akin, kundi puro respeto at pagmamahal po ang ibibigay ko sa inyo. Naway ako ay may isang advokasya na gusto ko pong maiparating at ipaglaban para po sa taong bayan po ng Capas. Doon naman po sa binabanggit natin kanina sa pamunuan po ng NCIP, ay pwede po kayong manawagan, pwede po kayong mga lampag o makikiusap sa kanila tungkol po sa matagal na nilang inihintay, minimithi na maisuhan nawa sila ng ancestral domain doon sa mga property nila. Sa minamahal po naming chairwoman po ng aming mandato na NCIP, ako po ay kumakatok sa inyong puso't isipan na sana po matugunan po ng pansin at mabigyan po ng katarungan at kasagutan yung aming ancestral domain po na kiniklaim ng bawat tribo at bawat organization po dito. Especially po ngayon may nangyayari po na medyo para sa mga barangay po ng Santa Lucia. Sana po ang NCIP matugunan po ito ng pansin para sa aking minamahal na kamag-anakan po na katutubo. Maraming salamat. Ito po yung ating guest of honor ngayong hapon na ito dito po sa JB Action ngayon. Nakikinig po yung ating mga kaibigan. Ito po si Mama Abam Wanda. Dito po, presidente ito ng LGBT dito po sa bayan ng Capas, Tarlac. And of course, kay Lando Mendoza, ito po yung isa sa mga trustee ng inyong lingkod dito po sa mga bayan-bayan para mag-ikot-ikot kung mag-monitor dito po sa galaw ng bayan ng Tarlac. And of course, binabati din po natin itong si Hector Ventura, isa sa mga masugid na listeners natin dito sa Radyo Katutubo, itong si Hector Ventura. And of course, patuloy po lamang kayo na mag-monitor. Dito po, buksan po ninyo yung inyong mga cellphone at automatic na mag-page po kayo. Please like, share, and subscribe. PNMGB TV and YouTube channel. Maraming salamat po at magbabalik sa sunod na kabanata ang GB Action ngayon. Dito pa rin po sa PNMGB TV News and Radio Katutubo. Magandang hapon po at maraming salamat. Inyong natunghayan ang programang JB Action ngayon, Kalinga Manggagawa. Dito sa DWRB News. JB Action ngayon. JB Action ngayon.